Meron na naman tayong moto camping sa gitna ng kawalan, sa isang bayan sa dulo ng kabundukan. At ang experience natin dito ay may konting hirap, pero puno ng saya. Kaya ako rason. At syempre meron ding konting aberya. Ay mag-start ni Purgas. Huwag na nating patagalin pa. Kung moto camping adventure ang hanap nyo, tara samahan nyo ako sa aking kwento. You'll be just fine. You'll be just fine. Welcome sa Stokwa, ang kwento ng mga budget meal adventures. Welcome sa na mga adventure camping episode. Narito tayo ngayon sa Bakun, Benguet. Papunta tayo ng Takadang. At meron tayo dong target na spot. Yung nasa likod ko na yan, sa picture ay napakatarik. Sa personal, hindi ko pa alam. Titingnan natin kung kakayanin ni Purgas. Pero feeling ko kaya na kasi nag-upgrade na tayo ng sprocket. Kung matatandaan nyo last time, natanggal yung sprocket natin. Aftermarket na kasi yun. Yung lock niya na stock, hindi fit. Kaya siguro natanggal. Napalitan ko na ng maayos na lock. At mukhang malakas naman siya. Makikita natin mamaya. Tingnan natin. Mabikas kami na. Sumaksangat kami din. Ay si Tatay Florentino pala. Nabutan lang namin si Tatay Florentino na bit-bit yung kanyang paakyat dito sa bundok. Inalok namin isakay. Kaso sabi niya kaya na niya. At mukha naman kaya niya talaga. Alam niyo naman ang mga lokal sa kabundukan, malalakas. Oy, kaya! Walang bitin! Hey! Ayos! Hindi na nabibitin si Purgas! Let's go! Ang ganda! Uy! Hari ka. Pero okay lang. Medyo nag-improve naman na tayo. Medyo. O nga pala, shoutout sa lahat ng ating bagong subscribers! Yes! Medyo dumadami na tayo. Disclaimer lang po, no? Itong channel na ito ay hindi tutorial, hindi expert. Expert siguro sa kapalpakan. So asahan nyo po na maraming mga sablay akong mga magagawa na isi-share ko sa ating mga kwento. Wag sana kayong madismaya. Hindi po ako professional na bushcrafter. Ano tawag sa nabu-bushcraft? Hindi rin ako professional na raw camper. Hindi ako professional sa kahit anong bagay. Para lang po walang disappointment. Unahan ko na kayo. Unang aberya mga kaibigan. Ay mag-start ni Purgas. May naman, may tawag dito. Nagre-redondo siya pag gumagana. Pero pag hindi gumagana, wala. Pero may ugong yung fuel pump, may ilaw, may busina pag naka-on yung ignition. So, titignan ko lang una natin titignan yung kanyang electric start. Mamaya, bigla kang mga kain ko na yan. Tapos alanganin pa. Ayan o. Namamatay siya pag ginagalaw-galaw. Ayun! Konting galaw lang. Nag-on na. Nag-contact na agad. Ano yan? Saka nag-grounded na yan. Kaya siya nagko-contact. Dahil sa ano mo yan? Ha? Nakapindot dati. Panoy kasi gamit ko Nakapindot. Medyo. Kasi malakas ang ulan. Ulan. Baka ng putik. Yung kanal. Sino si Saldi? Si Kuya Teddy. At si Kuya Corson. Corson. Tama po, Corson? Oh yeah. Mga lokal ng
Bakon pa ito, no? Oh, bakon. Kasi nakita kami ni Kuya Teddy kanina nung nasiraan tayo. Ayun, nagkakwentuhan ng kaunti. Niyaya tayo magkape dito sa kanilang kubo. Bale, dyan na natin niluto yung baon natin na pancake mix na almusal dapat namin bukas. Sinare na natin kila Kuya Teddy. Sakto yung nagawa natin, 4, 2 scrambled, 2 maayos. Yung 2 maayos, kila Kuya Teddy na yan. Ayan. Hindi na kuya. Basta kayo para. Hindi, sa atin to eh. Ayan. Ito kila Kuya Teddy, ito sa amin ni Sanji. Tapos pinabaunan din nila kami ng panggatong. At yung tinatawag nilang saling ba yun? Kahoy ng pine tree. Ang sarap sarap ng mga ganyang experience. Yan talaga ang isa sa, actually di isa eh, yan ang pinaka highlight lagi ng biyahe natin. Mapa camping o kaya backdoor adventure, yung mga interaction natin sa local na ganyan, yung mga nagiging bago nating kaibigan. Salamat Kuya Teddy, Kuya Corson, babalik kami. At may plinano si Kuya Teddy, sana matuloy, hindi na natin i-jinx. Hindi ko muna i-announce. Solid yun pag natuloy. Ganda ng bundok. Ay grabe. Nakikita niyo yung bundok sa likuran natin. Yan ang tatawirin natin. Nasa kabilang side niyan yung ating target na spot para mapag-campingan. Pero pagdating namin dito, parang ayaw na naming umalis sa sobrang ganda talaga. Grabe. This is Kibungan of Benguet. Hindi siya Alaska of Benguet, hindi siya Switzerland ng Benguet, hindi siya New Zealand ng Benguet, Kibungan of Benguet. Sariling ganda ng Pinas to. Grabe ito, napaka So sa mga trip ng adventure na memorable, yung talagang hindi nyo makakalimutan, hindi dahil sa hirap, kundi dahil sa ganda. Ladies and gentlemen, Kibungan of Benguet. Habang hindi pa siya super developed, na tingin ko hindi magtatagal kasi ginagawa na yung kalsada. Pag naayos na yung kalsada, magiging parang na rin to, parang Tinok na dinadaya ng mga riders dahil nandun yung highest point. Tapos eventually magiging Atok, magiging Baguio. Pero matagal pa naman yan. Matagal pa natin may enjoy yung napaka raw na beauty niya. Solid talaga. Grabe. Habang lumalapit tayo sa bundok na bato, mas nagiging amazing yung view. Sobrang solid.
Naku, nakakahiya na naman to sa mga experts. Mababasa na naman tayo. Hindi tayo marunong magmotor. Pero okay pa rin. Kasi kahit puro aberya, kahit puro tumba, blessing pa rin to. Bakit? Kasi hindi kami naghihintay ng weekend, hindi kami naghihintay na ma-approve ang leave para makapag-adventure ng ganito. So, swerte pa rin kami. Swerte at masaya. Wild berries sa pinit. Energy source. Tabing konti, pre. Galing. Maraming salamat sa lahat na nakaka-appreciate sa effort natin sa pagpapaganda ng ating content. Thank you so much. Bibihira mga katulad ninyo. Sobrang salamat. Kung meron sa inyong gustong extend pa ang kanilang suporta para sa channel, available po ang ating Takbong Banayad t-shirt sa Shopee, Lazada, TikTok ni Tibay G. Siya rin po ang may gawa ng ating belt bag na waterproof. Taran! Kaya hindi ko yan tinatago sa kapote kahit ganitong maulan, kahit malakas ang ulan. Pero ako nag-waterproof niyan. Soon gagawa natin ng video kung paano, pati yung boots na galing kay Stitch, so hindi ko pa maharap eh. Again, thank you sa inyong lahat na nakaka-appreciate ng ating efforts. Maraming salamat. Wag dito. Hindi pa to patag. Dali. Wag. Sama tayo sa patag. Kaya mo ba yan? Sige. Kaya mo yan. Yamaha ka, diba? PG1 ka, di ba? Yes! You're so amazing, Porgas. I love you. Oh my God. But I love my wife more. Ito pa sana namin sulitin yung view naman, napakagandang falls. Kaya lang, palakas na ng palakas yung ulan. Baka mabuta kami ng landslide. Kaya didiretso na tayo. Oh my goodness! Ito na siya! Ito na! Giniyak na ba ito? Grabe! Iba nga siya sa mga hinating bundok na madalas na dadaanan natin sa ibang lugar. Iba yung feels nito. Solid. At solid din yung tarik pababa. Mukhang dito na tayo po pwesto. Wala nga lang harang sa hangin.
tingnan natin kung merong pwestuhan sa ibaba. Dahil yung spot natin doon ay sobrang open. Meron naman mga kahoy pang tukod sa tarp. Kaya lang eh, pag lumakas ng hangin, wala. Delikado tayo. Uy! Wala! Ito na pala yun eh! Dito pala ang tanong mo na yung Crying Mountains eh! Oh my goodness! Napakaganda! Oh, di ko muna ipapakita. Bukas may kita niyan kapag ano, paliparan natin ang drone. Hindi ma-justify ng GoPro. Actually kahit drone hindi niya ma-justify, pero grabe, ang ganda. Di mo na pala kailangan maglakad ng malayo. Napangarap ko pa naman ang mapuntahan yan, yung destination na yan. Kaya lang napakina ako sa lakaran. Alam niyo na yan. Oh my goodness, Crying Mountains sa Tibungan. Ang ganda. Ang ganda talaga. Yan. Ano ang linya natin? Okay. Okay. Ayun naman. Hindi ko lang alam yung pakyat pabalik. Tulak malala ito. Mukhang ito na yung pinakamatarik na part. So dapat pababa siya sa kanan, kaso gumuho. Tama ba? Hindi, mukhang ito talaga yung kaliwa yung daan. Grabe, ganda talaga. Diyan tayo nang galing. Napakatarik. Napunta tayo ng Dapit hapon. Ito yung ating spot. Konti na lang. Tapos pagdating natin doon, diretso tulog. Siseta pa tayo ng camp. Pero solid talaga. Napakaganda. Grabe. Kopya. Buti na lang may semento tong part na to. Grabe yung tarik. Grabe, solid. Okay. Solid ang lubak. Panalo yung spot. Yay! Oh mga kaibigan, napakaganda. Sa mga nagtatanong pala ng mga dala natin kung ano yung laman ng ating bag at karga-karga sa motor, ngayon ko sana gagawin, kaya lang naghahabol tayo ng liwanag. So abangan nyo na lang sa next video yung segment na what's in my bag. Pero siguradong di mawala dyan ay ang ating tarp gawang TYG. Link ay nasa pinned comments.
Rainbow! Double pa. Grabe yan. Ang mahiwagang fire stove! Yes! Sa wakas. Meron na tayong fire stove. Hindi na tayo mahihirapan magluto sa pagkatong. At basang-basa naman yung paligid. So, huwag kayong mag-alala. Mag-iingat tayo sa wildfire. Basang-basa! Tayo dito. Hindi pala porke meron kang handsaw ay hindi mo nakakailanganin ng itak o malaking kutsilyo. Ay, salamat pala sa mga nagsuggest ng mga bushcraft channel. Ang pinaka-paborito ko sa inyo mga sinuggest ay si TA Outdoors, kasi yun talaga ang hanap ko, yung diretsong nagtuturo. Yung iba kasi
may adventure ganun, nag-share ng experience. Ang habol ko ay yung diretsong nagtuturo, at si TA Outdoors yung nakita kong best bushcraft teacher. At nalaman ko kay TA Outdoors na kahit basa ang pine ay mabilis pa rin itong magpa-apoy. At kung curious kayo kung ako ay nilalamig, opo, nangangatog na po ako. Ang lamig. Hindi mo umuulan tapos nasa mataas na lugar ka pa. Hindi mo na ako nagpalit at kailangan ko unahin itong apoy. Bakit nga ba hindi mo na ako nagpalit? Dami-daming patay na pine tree sa mali ko pag nadaan nga ako dun. Kuha ako ng panggatong. Madalas kasi nasusunod mga pine tree dun pag summer. Ow! Oh, sabi hindi mo dala yung lighter. Ay, tarang. Oh my goodness. Muntik na akong maiyak. Akala ko dito dala. Baka may mag-comment naman dyan. Raw camping, merong lighter. Kulit eh. Hindi nga ako professional eh. Ako yung enthusiast lamang. At wala akong planong magpakitang gilas na gumawa ng apoy sa pamamagitan ng kahoy lang na walang lighter. Come on. Iyab ka, baby. Yes, kahit basa. Yes. Hey, mas comfortable na tayo. Pala, shoutout sa ating #1 sponsor, Freedcon Intercoms Philippines. Ang #1 intercom. Sa mga hindi nagmumotor dyan, yun ay yung kinakabit sa helmet na headset. Tapos yung unit nya, meron siyang Bluetooth na pwede mo i-connect sa cellphone. So habang nag-drive ka, lahat ng tawag mo, lahat ng notification at music, maririnig mo doon sa headset sa loob ng helmet mo. Hindi mo na kailangan magsuot ng headset na masakit sa tenga. At syempre, the best nun, pag kinonect mo siya sa isa pang Freedcon, bawa meron kang backride, hindi na kayo nagsisigawan. Yan ang Freedcon. Okay, punta kayo sa mga events ng Freedcon na check nyo na lang sa kanilang Facebook page kung ano yung mga events na yon. Nandun po ako. Pupuntahan ko lahat ng events na yon. Kita-kits tayo dun. Okay. Sarap ng init. Sa wakas, pwede na tayo magluto. Kaya lang, problema, wala tayong source of water. So, inis naman to eh. Para lang sure na yung karne natin na binili natin kanina sa isang nagtitinda ay malinis. Langdang muna natin sa apoy. Para meron din siyang smoky flavor. Pine smoky flavor.
Okay. Ang lulutuin dapat natin ay Malaysian dish na turo sa akin ni mama. Niluluto niya dati nung bata kami. Kaya lang may kulang na ricado. Kalimutan kong bumili ang palaya. Ano siya eh, buto-buto dapat. Tapos pakukulang mo ng matagal na matagal. Titimpla mo ng toyo, konting asin. Tapos ang gulay niya ay ang palaya na i-overcook. Napakasarap nun pag naluto, pag naghalo yung alat ng toyo at yung ampalayang mamait-mait ng konti na lang, kasi pag na-overcook siya hindi na siya mapait eh. Sarap talaga. Kaya na walang ampalaya. So mag-iiba tayo ng ulam for tonight. Ay, nalaglag pa. Ayun, madumi na. Si tanga binaliktad pa. Okay lang yan. Be friends with germs kapag nagka-camping. Dahil masyado tayong maraming nabiling karne, na kalahati na nga lang, dahil yung kalahati binigay natin kila Kuya Teddy. Yung tirang laman isinabit natin dyan para siya ay nauusukan. Kiniing. Tapos bukas natin yan uulamin. Ay, hindi pala against right. Dapat against right. Baka lamig. Grabe, sobrang lamig dito. Ay, oo nga pala. Nagpalit pala ako ng headlamp. Gawa ng yung nakaraang shinare ko sa inyo ay ang pangit ng buga. Masyadong spot projector type siya, kumbaga. Hindi siya magandang pang content. Pero kung hindi naman kayo nagka-content, solid talaga yun, napakakunat. Lagayan ng alcohol marker ng aking unika iha. Hingi ko sa kanya para maging lagayan ng condiments. Kailangan natin ng asin at toyo. Dito adobo ha. Baka sabihin nyo tanga lang ako mag adobo. Ganyan talaga yan. Yung toyo pangpakulay lang talaga at pangpalasa na rin. Pero sadyang lalagay mo pa siya ng asin. Saka wala siyang suka. Wala kasi talagang palaya, nakalimutan ko. Pero try nyo yan. Napakasarap yan. Overcook na buto-buto. Tinimplahan ng toyo. Paminta asin. Tapos may overcook na ampalaya. Sarap, panalo. Lalo na yung sabaw. Wow. Let's eat. Ako lang. May kutsara. Ayan, kutsara. Ikaw. Dali na lang yan. Sige. Yung tirang laman at taba
na dapat ay pausukan natin para maging kiniing. Ay iniihaw ko na lang kasi mukhang malabo. Dapat yata magagawa ng kiniing ay ilang araw o isang buong araw na hindi na natin kaya. So iniihaw ko na siya kasama ng ating pans na basang-basa. Sana ay matuyo kahit paano. Ito na lang almusal namin bukas. At tayo maghanda na para makatulog. Okay pala yung ganitong tarp setup. Problema lang sa likod. Kasi lagi nakayukod. Pero pag ganitong malamig, ang init sa loob. Kasi paglabas ko kanina, ay grabe, ang lamig. Umasok agad ako eh. Dagdag din syempre na meron tayong stove. Pero mainit pa rin siya. Patay na yung stove natin. Oh. Oo nga pala, pinapaalala ko yung ating raffle ng Gulf Oil. Konti lang mga nag-submit. Bahala kayo dyan. So, mamimigay kasi tayo ng 1 year supply ng pan-change oil na Gulf Oil. At yung mga mananalo, well, isa lang per month. Pero monthly natin siyang gagawin. So, mga ay manggagaling sa mga nag-send ng email. Kailangan nyo mag-change oil gamit ang Gulf Oil. Tapos, isend nyo yung proof sa akin sa email. Tapos every end of month natin siya iraraffle. Yung mabubunot, napadala natin ng 5 bote ng Gulf Oil na para doon sa kanyang motor. At doon sa mga walang mahanap, walang mabilhan sa kanilang lugar, nasa pin comment ang link ng Shopee na sumusunod sa SRP. Kasi marami dyan overpriced. Niloloko nyo ang mga consumer. Porky international brand ng Gulf Oil. Pinapatungan nyo ng malaki yung SRP. Kala to yung ibang mahal. Tulog na tayo. Pagod na ako. Kaya ako pagod yung maghapon. Hindi na ako magkukulambot. Mukha namang walang lamok dito. Alas 4 ng umaga. Hindi ako makatulog sa sobrang lamig. Siyempre bukas yung tarp natin magkabila ang dulo. Kaya ang ginawa ko, inusod ko yung tukod nung sa kabila para magkaroon ng takip dito sa sa paanan. At nagsiga ulit ako dito sa may ulo natin. Ayun, nawala eh, sobrang lamig. Grabe talaga kanina. Sobrang lamig talaga. Kahit anong ikot ko, hindi mo wala. Ayun, sa paa natin, malamig pa rin eh. Kaya, kailangan natin ng mas malaking tarp para yung magkabilang side ay sasara natin kapag gumawa tayo ng ganitong tent. Hindi pa rin ako magtitent. Ayoko ng extrang dala. Itong tarp, panangga na sa ulan, panangga pa sa lamig. Sana kung mas malaki. Saka nakakagalaw tayo sa loob. Igagaya ng tent. Paano ako makakapagsiga sa loob ng tent? Yun lang problema dito sa ganitong lugar. Napakalamig. Pero next time magdadala-dala tayo ng maraming pangontra sa lamig. Kasi isang extra pares lang ang damit pala ko. Next time dadala tayo ng extra pants, extra jacket.
Good morning. Hindi na ako nakatulog kanina. Simula nung alas 4. Nag-ipon na lang ako ng panggatong para may magamit tayo pang painit ng tubig, pang kape. Medyo madilim pa eh. Ay mamaya na tayo magdo-drone para mapakita ko yung Crying Mountains. Pero alam ko hindi yan yun, yung sikat na Crying Mountains na nakikita ninyo sa mga Facebook post. Alam ko maglalakad pa sila, tatawid pa sila sa mga bundok. Pero ganda rin yung tsura niya, ganda na rin. Biruin mo, daming falls magkakatabi. Mamaya na. Hindi ko na kayo masyadong excited. Na-realize ko ang pinaka-paborito kong part ng raw camping. Ang pagsibak at pag-iipon ng panggatong. Promise. Oo, nakakapagod pero pag nagsisibak ako ng panggatong, wala akong ibang iniisip. Kumbaga yung isip ko blanco. Nagchachap lang ako. O naglalagari. O nagpupukpok. Wala ibang tumatapos sa isip ko. Sobrang clear. Naging meditation ko siya. Sarap. Yung nga lang, may mga lugar na hindi talaga tayo pwedeng maggatong. Sa mga susunod na upload, makikita nyo kung saan yung lugar na yun. Kailangan ko yung nasa baba, laki na yung tabas. Ano? Yung puno na yan. Ito? Ito na ba yan? Hindi tinapos. Sabi ni Kuya Teddy kahapon, bago daw nabiyak yung bato na yan, may daanan yung mga lokal dito na trail. At may napansin tayo dito na trail sa likod lang ng camp natin. Feeling ko ito yun. Tingnan natin, sundan. Mukhang ito nga siya. Parang dinadaanan pa rin eh. Kasi hindi pa hindi pa na overgrown ng damo yung trail mismo. Grabe yung huni ng hangin. Chills. Parang may dalang ulan eh. Pero ano lang siya, sound lang talaga ng mga pine trees. Ayaw?
salamat sa pagtapos. At special na pasasalamat sa lahat ng bago nating members. Sa totoo lang, naisip kong i-stop na yung membership, pero mukhang parami ng parami yung nagkaka-interest. So sige, tuloy-tuloy lang natin. At kung nagtataka kayo kung bakit binigay ko yung location nitong spot natin, eh hindi naman na kasi ito tago. Sikat na rin kasi itong biniyak na bato dito sa may papuntang Takadang. Kaya di rin talaga maitatago. Hindi kagaya ng mga liblib na ilog at beach. So sa mga pupunta dito para mag raw camp, leave no trace. Yun lang. Okay? You'll be just fine. Shout out, Brother Eli. Ikaw naalala ko dito eh. Hindi dito sa mini falls na to ah. Yan oh. Sayang, hindi ka kasama. Shout out daw, sabi nung best friend mo, Eli.